Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong napaka-grabing pasabog si Boying Rimulya ng DOJ. Dahil sa itong mga nakuha palang mga buto diyan sa lawa ng Taal Lake ay hindi lang pala sa mga missing sa bungero, kundi ito'y mga labirin ng iba pang mga na EGK or natukhang noon. Kaya ito, panoorin natin ang video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Hindi pala bangkay ng sabungero ang ilan. Grabing pasabog ito ni DOJ Secretary Rimulya. Ang tanong, kaninong bangkay ang iba? Hindi lahat ng nawawalang sabungero ay sabungero na nasa ilalim ng Taal Lake. Isang tahimik na umaga sa programa na Morning Matters. Ngunit sa araw na ito, isang matinding pasabog ng katotohanan ang naganap sa interview ni Gretchen Ho kay Justice Secretary Boying Rimulya. Natuklasan na hindi lamang mga bangkay ng sabungero ang nasa ilalim ng lawa. Ngunit sabi ni Secretary Rimulya, matagal-tagal pa bago ito tuluyang mabuo ang buong larawan. Sa ilalim ng tubig ng lawa ng Taal, natagpuan ng mga sako ng labi, tao at hayop. Ngunit sa bawat patak ng sedimentong hinuhukay, isang bagong misteryo ang bumabalot. Ang tanong, kanino ang mga bangkay na ito? Ayon sa kalihim, may mga isdang pangkomersyo sa lawa na nirentahan ng mga pribadong grupo. Isa sa kanila, ang kilalang Lucky 8. Ngunit bakit nila may mga krimeng inilibing sa mga fish pond na ito? Ika pa, ang fish pond ay nasa ilalim ng list ng ilang munisipyo sa paligid ng Taal at isa sa mga lesi ay isang kilalang personalidad. Hindi ito ordinaryong kontrata. Git niyo po itong fish pond lease, no? Sino po ang nagmamayari nitong fish pond? Ang may-ari kasi dyan, ang nabibigay ng lease sa fish pond ay yung mga munisipyo. Mga munisipyo na saklaw ng Taal Lake. So, iba-iba mga munisipyo yan na nariyan. Kasi ang isang fish pond lease isang lessor dito, lessee, ay isang kilala ni, alam ni Totoy, itong yung holder ng lease. Isang fish pond na naging lipinan, isang lugar kung saan ang lawa ay naging taguan ng hindi mapilang na lihim. Grabe ito mga kababayan nino, yung sikreto ng lawang ito. Dahil sa ang nagrenta pala dyan sa parte ng lawa na yan ay membro ng Lucky 8, which is ang Lucky 8 is kumpanya ni Atong Ang. Kaya very much related ito sa mga nawawalang sabungero na pinaghahanap dahil sa tinuturo ni alias Tutoy ang portion ng lawa na yan na diyan daw hinihulog or nilulubog yung mga kawawang sabungero. Kaya mas grabe ito ngayon na revelation ni Crispin Rimulya ng DOJ dahil hindi nga lang mga sabungero pala ang itinatapon diyan. Ito pala ay involved noong EGK, kaya pala napakaraming buto diyan. Dahil nung kapanahon na ng EGK ay diyan din. Kasi yung mga pulis na na-detain ngayon ay involved din yun sa EGK at sila rin yung nagiging birdugo ng mga nawawalang sabungero. Grabe ang mga taong ito. Patuloy tayo sa video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Kamakailan, nanawagan ng DOJ sa mga pamilya na nawawala magbigay ng DNA samples, ngunit hindi lang mga sabungero ang pinaghihinalaang nandoon. Tanong pa ni Gretchen kung posible bang napagsama ang mga biktima ng extrajudicial killings at sabong. At sabi ni Rimulya ay posible at ito ang kanilang tinitignan. Dalawang madilim na kwento, ang sabong at ang droga na tagpuan sa iisang lawa. Ito pong mga human remains at animal remains, how do we expect to find information? Kasi parang ang tagal na rin po kung 3 years na po yun nandoon. We are calling on the families to give DNA samples. We're establishing a DNA bank among those who have missing relatives. And later on, we will have a separate team document many of those who disappeared during the drug war within the area from Metro Manila to Region 4
titingnan din natin yung mga nawawala, mga ibang taong nawawala sa drug war, baka dito nag-i-intersect talaga ang lahat ng dapat hanapin ng tao. Kasi nga, Gretchen, sinabi na natin na nagkaroon na nga ng intersection yung drug war at yung isabong deaths, yung mga nawawala. Yung drug war disappearances at yung isabong disappearances ay parang nag-intersect yan. Kaya may mga common players within that two sets of untimely deaths or untimely disappearances of these people. Isa sa mga pinanakakilabot na ang bawat pinapatay binabayaran ng kalahating milyong piso. May mga kontraktor, police asset at ilan sa kanila ay colonel at bahagi daw ng intelligence unit sa Calabarzon. There was a regular police contractor na identify namin and that person is really suspected as the one running the show dito. He was based in Calabarzon at that time and he was part of the intelligence operatives of Calabarzon for a long time. Kaya na-zero in na namin ito, is police colonel, sa lieutenant colonel. Marami pera yan. Yung contractor was getting 500,000 per person disposed of. Yung isang bawat panta ang pinapatay was being paid, itong police contractor na ito, 500,000 pesos. Pag nakapatay po, pag tinurn over yan, at na-accomplish na yung gagawin nila, yun, pinabayaran sila. Grabe mga kababayan, yung 12 ka-pulis pala, yung 12 cops na detained ngayon, ay involved pala yun sa AGK. At dito sinabi ni Boying nasa 150,000 to 500,000 ang bawat presyo ng bawat isa na itinapon diyan. Kaya ang isabong nag-umpisa 2019, ang AGK ay natapos 2021 yata. So talagang magkasama ito. Pwedeng mga victims of EGK ang itinapon diyan, inilubog. At pwede rin, lalo na ang iba dyan ay sabongero, yung nawawala na tinuturo nga ng itong whistleblower na alias Totoy. Kaya napakakilabot, diba, ng pangyayari dahil dalawang event, sabong tsaka tukhang, at isang lawa lang ang pinagtapunan. Kaya tinatawag ito na graveyard underwater. Kaya pala mataba ang mga isda dyan noong 2019-2021. Kasi mayroong pataba. Grabe naman, mga kababayan. Hindi kaya minumulto itong mga tao na ito na gumagawa nito? Kung hindi sila minumulto, ibig sabihin ay hindi sila tao. Masahol pa sa hayop. Okay, balik tayo sa bidyong ito, courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Hindi lang mga pulis, may mga politiko rin daw. May mga investors sa matataas na antas ng ating gobyerno. Well, some people have been have appeared in many footages that we have been getting. And some of them are involved in politics. And some are coming forward. Some are sending word that they were really investors. And they were not involved in the day-to-day operation. Si Julie Patidongan, isang testigo o nagsiwalat ng mga galamay ng sistemang ito. Siya ang nagbigay daw ng testimonya tungkol sa kung sino ang nasa likod ng mga pagkakawala. Siya rin ang nagbigay ng video kung saan ang isa sa mga nawawala ay huling nakita sa kamay ng mga armadong lalaki. Pieces of evidence. Well, ang una-una din naman yung kung credible ang evidence, kung credible ang testimony, kung tama yung mga taong tinuturo. And we believe that Mr. Patidongan has revealed to us things we have to know about what happened then. Kasi alam mo naman, Gretchen, we were in the black. We were lost in the beginning. Kasi mula kami dito, 2022 pa. We started looking at these cases at 2022. And we seem to be facing a blank wall each time. And we knew that we needed a testimony like this to be able to crack the case open. Kasi ito organized crime progression. This is not an ordinary case. This is a case of organized crime. Doing the unmentionable and the dastardly act of killing people. Hindi ito katang-isip. May video, may pangalan, at may ebidensya. Ang tanong ay, kung hindi lang mga sabongero ang nasa ilalim ng lawa, totoo ba na sila ay mga biktima
ang extrajudicial killings? Pakinggan pa natin sa Secretary Remulla. There are also other higher people involved here. I mean, there's belief that the senator and congressman could be involved. Well, some people have been have appeared in many footages that we have been getting, and yeah, some of them are involved in politics, and some are coming forward. Basta some are sending word that they were really investors and they were not involved in the day-to-day operation. Kapag dito, pag-aralan, kasi nga, we have to be able to dig deeper into this controversy kasi ang involved dito tao. These are people with families, with wives, with children, with brothers and sisters. Dapat ito, we should do complete justice to them. Okay, so itong mga kababayan na pagkagrabe dahil sa PNP, the Philippine National Police ang na-involved dito. Pero hindi naman lahat. Ito'y kunting ano lang to. Kunting bilang lang ng mga iskalawag na pulis in uniform, naka-uniforme pa ang mga to at active on duty at gumagawa ng karumal-dumal na sideline. Kaya ito talaga ay nakakagimbal na pangyayari dahil sa ang binabayaran ng mga birdugo ay mga membro ng PNP. Kaya ito nga, sabi ni Remulla, lilinisin nila ang PNP at yan din ang sabi ng NAPOLCOM Commissioner na si Kalinisan na wala silang sasantuhin. Sila yung pulis ng kapulisan ang NAPOLCOM. Kaya ngayon nakadetine yung 12 na sangkot dito at meron pang natitirang 10 dahil sa 20 plus pala ito ng mga kapulisan ang sinabi ni Totoy na involved. Kaya atin lang antayin mga kababayan ang susunod na mga kabanata nito, itong nawawalang mga sabungero dahil nga ay inumpisahan na ang pagtingin ng DNA, ang pag-examine ng DNA, nag-cross-matching na ng DNA ng nawala at DNA ng mga buhay. Okay, so ano ang inyong alam dito mga kababayan? Pag-comment sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.